Mag-ingat po sa nananamantala sa mga bumabiyahe ngayong Semana Santa. Ilang pasahero ang nabiktima ng mga scammer na naniningil ng travel insurance. May report si Tina Panganiban Perez. Mabilis ang usad ng pila sa ticketing booth sa Batangas Port. Pero nayamot si Harry Boy dahil sa labas pa lang ng pantalan, may nagbebenta sa kanya ng insurance. May sumalubong sa amin doon na magbayad daw kami insurance. Magkano? Ito, 50 pesos. Hindi kailangan ng insurance para makapasok sa bakuran ng Batangas Port. Sa Manila North Port, may mag-ina ring na biktima ng nag-alok ng 500 peso travel insurance. Itong travel insurance ay kasama na po sa ticket po na inyong binili. May mga pasahero namang ilang gabi nang sa Batangas Port natutulog para humabol sa pagbili ng ticket. Yung pera namin, sakto, pampasahe pa uwi dun sa amin. Fully booked na ang biyahe papuntang Bacolod at Iloilo. Imbes ngayong araw, inurong naman ang isang biyahe patungong Cebu bukas. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, fully booked na ang mga aircon bus, pero marami pang bakanteng ordinary bus. Inaalam naman ng LTO kung bakit hindi sumailalim sa biglaang drug testing kahapon ang dalawang driver sa PITX. Inendorso na sa Intelligence and Investigation Division ng LTO ang kanilang lisensya. Kinuha yung lisensya nila, nakalista sila, tapos nung tinatawag na, hindi na sila nagpakita. Marami ring pasaherong naka-face mask dahil sa mga naitalang kaso ng pertussis o whooping cough. Sa Davao City Overland Transport Terminal, daragdagan ang mga bus. Mula 50,000, inaasahang aabot sa mahigit 70,000 ang peak ng mga pasahero kada araw. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.